Ang ating teksto po ay ating mababasa sa aklat po ng Marcos, Kabanata 7, talatang 1 hanggang 8, at ganito po ang nilalaman. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo, kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga katuruan ng tao. Ganun din po sa verse 14 and 15. At ang sinasabi po rito, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Ganun din po sa verses 21 and 23, 21 to 23, at ganito po ang nilalaman. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, at paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, tayo po ay pinagpala ng Diyos nang marinig at mabasa po natin ang mga bahaging ito ng kasulatan. Idagdag-dagwa po ng Diyos sa atin ang kaunawaan. Ang pamagat po ng ating pagbubulay sa araw na ito, kalooban. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling linggo ng buwan ng Agosto. Ang ating teksto po sa araw na ito ay nagsimula sa pagpuna ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan sa mga alagad ni Jesus dahil ang mga ito ay kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Sapagkat sabi sa ating teksto, ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Magandang katuruan at tradisyon ang paghuhugas ng kamay bago kumain. Magandang kaugalian din naman ang linisin ang mga kagamitan bago ito
gamitin at ganun din pagkatapos. Sa ating panahon, malaki po ang nagagawa ng paghuhugas ng kamay. Naililigtas tayo nito sa pagkalat ng sakit na COVID-19. Tinanong nila si Jesus kung bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa katuruan ng ating mga ninuno. Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bububukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao." Tila nainis si Jesus sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan at sinabihan niya ang mga ito na mapagkunwari at hindi totoo ang pananampalataya sa Diyos. Bakit nga ba sinabi ni Jesus ang mga pananalitang ito? Bakit niya sinabihan na ang mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan ay mga mapagkunwari? Tingnan po natin ang mga bagay na ito. Una po, sapagkat nais iparating ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus at sa kanyang mga alagad na ang mga ito ay makasalanan at marumi, sapagkat sila ay hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Hindi sila nasunod sa kanilang mga ninuno na humubog sa kanilang mga katuruan. Ngunit para kay Jesus, nasusukat ba ang pagiging makasalanan ng isang tao kung ito ay hindi naghugas ng kanyang kamay bago kumain? At kung ito ay hindi sumusunod sa mga minanang katuruan at tradisyon. Pangalawa po, mga kapatid, sapagkat naramdaman ni Jesus na sila ay nakikipag-usap sa kanila, hindi dahil sa nais nilang magpaliwanag at magturo. Bagkus, ang mga Pariseo at mga eskriba ay ginagamit ang kanilang posisyon at kaalaman sa mga katuruan upang maitaas nila ang kanilang mga sarili at hamakin naman ang iba. Pangatlo po, sapagkat para kay Jesus, ang batas ng Diyos ay ang batas na nakakahigit sa kahit anong batas na gawa ng tao. Ito man ay ating kinalakihan o kahit minana sa ating mga ninuno. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng ating teksto at tatlong bagay na ito. Una, ang mga tradisyon at minanang katuruan ay hindi naman masamang sundin. Marapat lang na ang mga ito ay maging katuwang upang mas lalo tayong mapalapit sa Diyos at mapalapit din naman sa ating kapwa. Ibig sabihin, kung ang mga tradisyon at mga minanang katuruan na ating isinasagawa sa ating mga sarili at ating itong pinapahalagahan, kung ito naman ay maglalayo sa atin sa Diyos at maglalayo din naman ito sa ating kapwa, marapat lang po, mga kapatid, na ating itong isang tabi, sapagkat higit sa lahat, ang nais natin ay tayo ay mapalapit sa Diyos upang maibig natin ang ating kapwa. Pangalawa po, mga kapatid, na itinuturo ng ating teksto, katulad ng ating pagkaalala at pagsunod sa mga tradisyon, sa mga minanang katuruan, masigit nawa tayong mahubog sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito rin nawa ang patuloy nating maipamana sa mga nakakabatang henerasyon
sa atin. Katulad po mga kapatid ng pagsimba tuwing linggo. Kung hindi naman po natin inaalala ang utos ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay, baliwala po yung ating pagsimba linggo-linggo. Kung kinakalimutan naman natin ang mga bilin ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid, kung gaano natin pinapahalagahan yung mga minanang katuruan natin mula sa ating mga ninuno, masigit nawa tayong mahubog sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. At itong pagsunod sa Diyos ang patuloy na maipamana natin sa mga susunod at nakakabatang henerasyon sa atin. Pangatlo po mga kapatid, tayo ay pinaaalalahanan ni Jesus na maaari din tayong maging marumi depende sa kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi ang maruming kamay ang tunay na problema, kundi ang ating maruming kalooban, maruming puso, at maruming pag-iisip. Sapagkat ang mga bagay na ito na nagpaparumi ang patuloy na lumalabas sa ating pagkatao. Kung marumi ang ating kalooban, marumi ang ating mga puso, at marumi ang ating pag-iisip, ito po ang lalabas sa ating pagkatao. Ang mga ito po, mga kapatid, ay hindi kayang tanggalin ng paghuhugas ng tubig. Hamon sa ating mga kapatid sa araw na ito, patuloy nating suriin ang ating mga kalooban. Malaking bahagi ng ating pagkatao ang ating mga tradisyon at minanang katuruan, sapagkat ang karamihan sa mga ito ang humuhubog sa ating paraan ng pag-iisip at pagkilos sa kasalukuyan. Ngunit mga kapatid, sa araw na ito, masubugin nawa natin ang ating mga sarili at ang susunod na henerasyon sa pagsunod sa utos ng Diyos ng higit sa lahat. Maging malinis din nawa ang ating kalooban sa harap ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy, suriin po natin ang mga bahaging ito ng ating pagkatao upang maging malinis ang ating kalooban at maging karapat-dapat sa Diyos. Unang-una po mga kapatid, suriin natin yung ating head. Ano ang nilalaman ng ating kaisipan? Ano yung huli nating inisip? Ang bagay ba na nilalaman ng ating isipan sa mga sandaling ito ay mabibigyang lugod ng Diyos? O ito ba ay magpaparumi sa atin? Pangalawa po mga kapatid, ang ating heart. Ano ang nilalaman ng ating mga puso sa mga sandaling ito? Ano ang pinapalagahan ng ating mga puso? Kasama kaya ang Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga nais sa nilalaman ng iyong puso? Pangatlo po at panghuli, ang ating mga kamay, hands. Suriin natin mga kapatid, kailan tayo huling gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Kailan yung huling araw o panahon o pagkakataon na umabot tayo sa ating kapwa? Ipadama na sila ay hindi nag-iisa. Mga kapatid, anuman ang nilalaman ng mga ito, anuman ang nilalaman ng ating head, heart, at hand, nawa po, mapalapit tayo
ng higit sa ating Diyos. Ganun din naman, patuloy tayong mapalapit sa ating kapwa. Maging malinis nawa ang ating kalooban sa paningin ng Diyos, sapagkat alam ng Panginoon at nakikita niya ang estado ng ating kalooban. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.